Article 1164. The creditor has a right to the fruits of the thing from the time the obligation to deliver it arises. However, he shall acquire no real right over it until the same has been delivered to him. So, para lang maunawaan mo yung logic nitong Article 1164, meron tayong illustration dito. So, for example, itong si Clara, sabi niya kay Maria, Maria, I will give you my only cat. Na, ngayon, paano kung ganito? Hindi pa naibibigay ni Clara kay Maria yung pusa, and then nanganak yung pusa. Ngayon, ngayon, 'di ba ang sabi ni Clara, ang ibibigay niya yung pusa, itong only cat niya. Kailangan din ba niyang ibigay 'tong kuting kay Maria? So, sino ba ang may-ari nitong kuting? Si Clara ba o si Maria? So, yun yung malalaman natin dito sa Article 1164. So, gusto ko lang i-emphasize na dito sa Article 1164, ang ibibigay is specific or determinating. So, hindi to applicable pag ang ibibigay ay generic or indeterminating. So, yung creditor daw, meron daw siyang right dun sa fruits. So, ano ba tong fruits na sinasabi dito? Meron tayong different kinds of fruits. Meron tayong natural fruits, industrial fruits, tsaka civil fruits. So, pag sinabing natural fruit, ito yung mga without intervention of human labor. So, kagaya ng lupa, di ba yung lupa basta-basta na lang tinutubuan ng mga damo? O kaya naman yung mga animals, di ba nanganganak sila? Pag industrial fruit naman, yun yung mga products na may human labor. So, yung products ng land na may human labor. So, kagaya nitong vegetables, rice, tsaka tong sugarcane. So, yung vegetables, pag hindi mo yan tinanim, hindi tutubo yan. So, then we have civil fruits. So, civil fruits, those derive by virtue of a juridical relation. So, example niyan, rent, interest, lease payment. So, yung creditor daw, may right siya dun sa fruits ng specific thing. So, kailan daw? From the time the obligation to deliver it arises. Ngayon, ang question dyan, when obligation to deliver arises. So, kailan ba nag-a-arise yung obligation to deliver? So, sabi, number 1, if obligation is subject to a suspensive condition. Number 2, if obligation is subject to suspensive period. O kaya naman, pure or simple obligation. So, ang kinaibahan ng suspensive condition sa suspensive period, eto kasi 'di ba suspensive parehas na nakasulat. So, pag suspensive, ibig sabihin nito may delay sa effect ng obligation. So, may delay. So, hindi pala agad-agad ibibigay. So, pag sinabi nating suspensive condition, ito ang kinaibahan niya dito sa suspensive period. Pag suspensive condition, uncertain siya. Hindi mo alam kung kailan mangyayari. Kung mangyayari at kung basta uncertain, ganon. Future and uncertain. So, pag sinabi naman nating suspensive period, certain siya. So, alam natin kung kailan. Certain siyang mangyayari. Pwedeng alam mo, pwedeng hindi mo alam kung kailan, pero certain na mangyayari. So, example, tabi-tabi po ha, yung kunwari, yung kamatayan ng tao. Di ba, certain naman na tayong lahat mamamatay. Hindi lang natin alam kung kailan, pero lahat tayo mamamatay. So, pag sinabi naman nating pure or simple obligation, ito naman, wala siyang condition. So, meron tayong illustration mamaya. However,
He shall acquire no real right over it until the same has been delivered to him. So sabi nito, wala daw siyang hindi pa daw siya magkakaroon ng real right hangga't hindi pa daw nadi-deliver sa kanya. Sabi dito may right na. So ibig sabihin pala, itong right na sinasabi dito is personal right. So pag na-deliver na sa'yo, real right. Pero pag ano pa lang, hindi pa nadi-deliver at nag-arise yung obligation to deliver, personal right pa lang ang meron. So ito, i-illustrate natin muna tong suspensive condition. So example, nung January 1, 2025, si Clara, so di ba suspensive condition? Si Clara, sabi niya, Maria, I will give you my only cat if you pass the CPA licensure exam. Ngayon, nung February 14, 2025, etong pusa ni Clara, buntis pala. So, nanganak nung February 14, 2025. Yung pusa ni Clara. Tapos, nung May 31, 2025, nakapasa na sa board exam tong si Maria. So, ngayon ang tanong dyan, kanino mapupunta tong kuting? Sino ang may right dito sa kitten? Si Clara ba o si Maria? So, ang condition, ibibigay lang yung pusa kapag nakapasa na sa CPA licensure exam. Kailan ba nakapasa? May 31, 2025. Kailan pinanganak yung kuting? February 14, 2025. So, sino ang may right? So, ang may right sa kuting etong si Clara. So, ano naman tayo if obligation is subject to suspensive period? So, ganun pa rin. Suspensive period naman tayo, sabi ni Clara kay Maria, I will give you my only cat on November 10, 2025. Nung November 10, 2025 sakto, buntis pala tong pusa ni Clara ng anak. Kanino mapupunta ngayon tong kuting? Kay Maria ba o kay Clara? Ngayon, sabi dito, ang may right daw dun sa kuting, kung yung kuting pinanganak before November 10, 2025, before dito sa suspensive period, ang may right si Clara. Pero, kung yung kuting born on or after November 10, 2025, born on or after dun sa suspensive period, ang may-ari ang may right si Maria. So, in this case, ang may right si Maria. So, ganun pa rin yung illustration natin, pero haluan lang natin ng konting twist. So, ganun pa rin na nung January 1, 2025, nag-usap si Clara at si Maria. So, sabi ni Clara, Maria, I will give you my only cat kapag nakapasa ka ng CPA licensure exam. Ngayon, noong February 14, 2025, so nung January 1, 2025, nag-usap si Clara at si Maria. Sabi ni Clara, Maria, I will give you my only cat if you pass the CPA licensure exam. Ngayon, ito palang pusa ni Clara, hindi niya alam buntis. Nanganak ngayon yung pusa noong May 31, 2025. Tapos, etong si Ibarra, yung friend ni Clara, nakita etong kuting. Ngayon sabi niya, Clara, okay lang ba bilhin ko na lang tong kuting? Kasi nakyutan dito sa pusa eh. Sabi ni Clara, sige, 5,000 na lang. Tapos, noong May 31, 2025, yung ding day na yun, lumabas yung result ng board exam. So, si Maria, nakapasa siya. So, ibig sabihin,
ang may-ari dapat, no, ang may-ari nitong fruit o yung baby kuting is tong si Maria. Ngayon, ang tanong dyan, makukuha pa ba ni Maria yung kuting kay Ibarra? So, ang sagot, hindi. Hindi niya na mababawi yung kuting kay Ibarra. Kasi si Ibarra, meron siyang real right. Kasi binili niya na, tas na-deliver na sa kanya yung kuting. Ano na lang mangyayari? So, etong si Clara, si Maria, meron siyang personal right kay Clara. So, ibig sabihin, si Clara lang ang pwedeng habulin ni Maria. So, ang pwede na lang mangyari dyan, yung binayad na 5,000 ni Ibarra, ibibigay ni Clara kay Maria. Now, paano naman kung ganito, hindi binili ni Ibarra kay Clara? Ang nangyari, niregalo ni Clara yung kuting kay Ibarra. So, makukuha pa ba ni Maria yung kuting? So, the answer yes. Kasi ang nangyari dito sa senaryo na to, donation. Doon sa kabila kasi, binili na. So, mababawi ni Maria kay Ibarra yung kuting. So, next tayo, pure or simple obligation. So, ibig sabihin, wala naman tong condition. So, dito, nung January 1, 2025, sabi ni Clara kay Maria, Maria, I will give you my only cat. Ngayon, tanong dyan, nagkaanak kasi tong pusa, yung pusa ni Clara, nanganak ng kuting. Ngayon, kanino mapupunta tong kuting na to? So, ang sagot, perfection of the contract. So, nung January 1, 2025, dun kung pinanganak yung kuting nung January 1, 2025, ibig sabihin kay Maria na yung kuting sa perfection ng contract. So, di ba nung January 1, 2025 sila nag-usap na ibibigay niya tong cat? So, kung yung kuting pinanganak after January 1, 2025, kay Maria na. Pero kung before January 1, 2025, kay Clara yung kuting.